Sa unang tingin, parang imposible. Isang tulay na tila nakalutang sa ibabaw ng mga ulap. Ngunit totoo ito. Paano nga ba nagawa ng China ang isa sa pinakamapangahas na proyektong pang-imprastruktura sa mundo? Alamin natin. Paano kung sabihin ko sa iyo na ang mga tao ay nagtayo ng tulay na mas mataas pa sa mga ulap? Ang bagay na ito ay nakasabit ng 565 metro sa ibabaw ng ilog, mas mataas pa sa Eiffel Tower. Parang literal na nakatingin ka sa isang tulay kung saan lumilipad ang mga eroplano sa ilalim nito araw-araw. Ang pagmamaneho patawid ay parang lumulutang sa mga ulap na walang anumang bagay sa ilalim mo lang. Bago ang tulay na ito, ang pagtawid sa bangin na ito ay nangangahulugan ng 5 malupit na oras ng mga kalsadang bundok. Ito ang nakakabaliw na bahagi. Ang mga kable na iyon ay naglalaman ng 10,000 toneladang bakal sa ere. Ang Guo ay walang expressway kahit kailan hanggang sa taong 2,000. Ang gobyerno ng China ay gumawa ng isang matapang na desisyon. Ikonekta ang Guo kahit ano pa ang kapalit. Ang problema ay isang malaking bangin na pumigil sa bawat plano ng highway sa loob ng 13 taon. Ngayon, maaaring iniisip mo, bakit hindi na lang gumawa ng regular na tulay? Hayaan mong ipakita ko sa iyo. Bawat tradisyonal na disenyo ng tulay ay nabigo sa drawing board. Ang bangin ay napakatindi. Ang mga inhinyero ay gumugol ng 2 taon sa pag-aaral ng bangin na ito bago naaprubahan ang isang disenyo. Ang datos ng hangin na kanilang nakalap ay talagang nakakatakot. Ang mga bugso ng hangin ay umabot sa 140 kilometro bawat oras. Noong 2011, isang henyong inhinyero ang nagpanukala ng disenyo na sa wakas ay magpapagana nito. Ang blueprint na ito ang susi, isang cable-stayed bridge gamit ang mga tore na itinayo sa mga bangin. Opisyal na nagsimula ang konstruksyon noong Nobyembre 2011 at ang mga hamon ay agad na nagsimula. Paano nga ba nakababa ang mga manggagawa doon para magsimula? Ang bawat punto ng angkla ay kinailangang butasan gamit ang kamay sa solidong bato. Walang makina ang magkakasya. Dito ito nagiging interesante. Napakatindi ng lugar kaya hindi na gumana ang mga normal na crane. Nagdisenyo ang mga inhinyero ng isang espesyal na cross-gauge cable system para lamang ilipat ang mga kagamitan sa pagitan ng puwang. Bago pa man maitayo ang anumang bagay, kailangan munang gumawa ng kalsada ng direkta sa mismong bangin. Gumamit sila ng 200 kontroladong pagsabog para maalis ang ibabaw ng bangin. Lahat ay perpektong kinakalkula. Pagkatapos ng bawat pagsabog, siniyasat ng mga geologist ang bawat milimetro ng natitirang bato para sa kahinaan. Narito ang nakakabaliw na bahagi. 2 magkahiwalay na pangkat ang nagtayo mula sa magkabilang panig ng bangin ng sabay-sabay. Ang bawat angkla ng pundasyon ay binutas ng 15 metro ang lalim sa matibay na bato. Walang ginawang eksepsyon. Sa puntong ito, ang batong ito ay binubutas para sumuko. Pagkatapos ng 8 malupit na buwan, ang parehong hukay ng pundasyon ay sa wakas ay handa na para sa mga butas ng konkreto. Ang pagbubuhos ng konkreto para sa bawat pundasyon ng tore ay nangangailangan ng 15,000 metro kubiko na patuloy na ibinuhos. Hindi nila mapigilan ang paa sa kalagitnaan. Isang bitak lang sa pundasyon at lahat ay mabibigo. Sa loob ng semento na iyon ay mayroong bakal na kalansay na napakakapal na halos hindi mo na ito malalampasan. Ang bawat tore ay kailangang lumaki mula sa gilid ng bangin, hindi patag na lupa. Isipin mo ang hamong iyon. Gumamit ang mga engineer ng self-climbing concrete form na tumataas ng 4 na metro araw-araw ng palagian.
Ngayon, maaaring iniisip mo, paano nananatiling ligtas ang mga manggagawa ng ganoon kataas sa gilid ng bangin? Ang bawat platform ng manggagawa ay ganap na nakasarado. Ang hangin doon sa itaas ay maaaring magdulot ng madaling pagkahimatay ng isang tao. Kung titingnan mo ng diretsyo, ang toring ito ay nagbibigay sa iyo ng agarang pagkahilo at hindi pa nga ito natatapos. Umabot sa 100 metro ang tore isa sa loob lamang ng 62 araw. Binabasag nila ang mga record habang itinatayo nila. Bawat metro pataas ay nangangailangan ng laser check. 1 degree ang layo mula sa patayo at lahat ay nabubuwag. Habang lumalaki ang tore isa, ang pangkat sa kabilang panig ay 40 metro na ang layo sa kanila. Matinding tinamaan sila ng taglamig noong 2012. Bumaba sa ibaba ng 0 ang temperatura, ngunit hindi tumigil ang trabaho. Sa loob ng bawat tore ay isang sistema ng mga pre-stressed cable na humahawak sa konkreto sa ilalim ng kompresyon. Ang bawat computer simulation ay nagpakita ng parehong resulta. Kayang hawakan ng disenyong ito ang anumang ibato ng kalikasan. Dito nagiging interesante. Ang mga tuktok ng tore ay kapantay na ngayon ng gilid ng bangin. Ang huling takip ng tore ay kailangang ilagay sa loob ng 5 mm mula sa eksaktong target na posisyon. Nakumpleto ng parehong tore ang sa loob ng 18 buwan. 372 metro ng konkretong tumataas mula sa mga gilid ng bangin. Ang bawat tuktok ng tore ay may hawak na 56 na cable anchor point na ginawa para humawak ng 4,000 toneladang puwersa. Pagkatapos ng 18 buwan at 2 kumpletong tore, walang laman pa rin ang bangin. Ang yugto ng pag-install ng kable ang pinakakomplikadong bahagi sa buong proyekto. Narito kung paano ito gumagana. 56 na kable bawat tore ang direktang nagdadala ng bigat ng deck sa mga pundasyon. Ang bawat kable ay naglalaman ng 100 at 9 na individual na mga wire na bakal, lahat ay nakabaluktot sa ilalim ng tumpak na tensyon. Gumamit sila ng isang helicopter upang patakbuhin ang unang manipis na kable sa 720 metro na puwang sa pagitan ng mga tore. Kinailangang mag-hover ang piloto sa bilis na 80 kilometro bawat oras na pasalungat na hangin habang kinakabit ng mga manggagawa ang mga kable. Kailangan ang kakaibang kasanayan. Talagang hindi ka panipaniwala. Binabago ng bawat bagong kable ang tensyon sa bawat umiiral na kable. Parang pag-tune ng isang higanteng gitara. Ang bawat kable ay kinakabitan ng tensyon sa loob ng 1% ng target na karga nito. Ang katumpakan ay pambihira. Habang humihigpit ang mga kable, literal nilang hinihila pataas ang mga seksyon ng deck para sa pagkakahanay. Pagkatapos ng 28 kable sa bawat panig, ang tulay ay nagsimulang magmukhang alpa ng isang higante sa langit. Narito ang nakakabaliw na bahagi. Ang kable ay nagsimulang umawi sa hangin na lumilikha ng mapanganib na mga panginginig. Kailangan nilang lutasin ito ng mabilis. Ang hindi kontroladong panginginig ay maaaring makapagpapagod sa isang kable na bakal hanggang sa masira. Ang solusyon na kanilang natagpuan ng gabing iyon ay elegante. Mga damper na naka-install sa loob ng bawat pabahay ng kable. Ang mga viscous damper na karaniwang higanteng shock absorber ay ikinabit sa bawat kable na naka-install. Bago at pagkatapos ng paghahambing, parehong hangin, parehong mga kable. Ang mga damper ay ganap na nalutas ang problema. 56 na kable sa tower isa. Lahat ay kinakabitan, lahat ay nabasa, lahat ay perpektong nakahanay. Purong sining ng engineering. Sinuri ang bawat kable ng sentimetro por sentimetro bago magsimula ang susunod na yugto. 112 kable na umaabot sa Bayan River Gorge, isa sa mga pinakamagandang lugar ng inhinyero. Nang mailagay ang huling kable sa tamang lugar, literal na nagyayakapan at umiiyak ang mga inhinyero.
4 na buwan para mai-install ang 112 kable. Bawat isa ay isang linya ng buhay na nagdurugtong sa ambisyon ng tao sa matigas na bato. Kailangang itayo ang deck mula sa magkabilang tower palabas ng sabay o ito ay matutumba. Ang bawat seksyon ng deck ay prefabricated off-site at pinalipad papasok ng pinakamalalaking crane sa mundo. Ang bawat bolt ay pinagtorke ayon sa tumpak na detalye, pagkatapos ay sinuri ng 2 beses ng mga inspektor. Ang welding ay ginawa sa taas na 565 metro pataas na walang nasa ilalim ng mga ito, kundi isang manipis na safety net. Ngayon, maaaring iniisip mo, ano ang mangyayari kapag ang 2 braso na iyon ay sa wakas ay nagtagpo sa gitna? Bawat metrong lumalawak ang deck, ang mga kalkulasyon ng stress ay kailangang muling kalkulahin mula sa simula. Sa loob ng deck ay isang selyadong kahon na bakal. Gumagapang ang mga inspektor dito, sinusuri ang bawat hinang. May mga araw na ang hangin ay umaabot sa 100 at 20 kilometro bawat oras, ngunit ang trabaho ay natigil ng walang dahilan. Ang parehong braso ng deck ay sabay na lumaki at ang pagsasara ng puwang ay naging countdown na pinapanood ng lahat. Narito ang nakakabaliw na bahagi. Nang sukatin nila, ang 2 dulo ng deck ay 3 sentimetro hindi nakahanay, naglalaman ng 100 at 9 na individual na mga wire na bakal, lahat ay nakabaluktot sa ilalim ng tumpak na tensyon. Gumamit sila ng isang helicopter upang patakbuhin ang unang manipis na kable sa 720 metro na puwang sa pagitan ng mga tore. Kinailangang mag-hover ang piloto sa bilis na 80 kilometro bawat oras na pasalungat na hangin habang kinakabit ng mga manggagawa ang mga kable. Kailangan ng kakaibang kasanayan. Ang isang helicopter na naglalagay ng kable na bakal sa isang 720 metrong bangin. Talagang hindi kapanipaniwala. Sa pamamagitan ng pagsasaayos ng tensyon sa 12 partikular na kable lamang, inilipat nila ang buong deck sa pagkakahanay. Pagkatapos ng 18 oras ng maliliit na pagsasaayos, ang 2 dulo ng deck ay nakahanay sa loob ng 2 milimetro. Ang pangwakas na piraso ay tumimbang ng 120 tonelada at kinailangang mahulog ng perpekto sa isang puwang na hugis 120 tonelada. Nang lumapag ang pangwakas na piraso, ang 2 gilid ng bangin ay naging isa sa unang pagkakataon. Ang bawat bolt team ay pinagsabay ng radyo. 200 manggagawa ang lahat ay gumagalaw sa parehong sandali. 1,300 at 41 metro ng steel deck na natapos sa loob ng 10 buwan. Bago pa man maitayo ang mga kalsada, unang naglatag ang mga inhinyero ng 20 sentimetro na reinforced concrete base ng una. Ang pagsemento sa tulay ay tumagal ng 6 na araw, nagtrabaho ng 24 na oras. Hindi sila tumigil hanggang sa matapos. Ang bawat sistema ng kaligtasan ay sabay-sabay na inilagay. Mga crash barrier, ilaw, marka sa lane at mga karatula. Ang mga expansion joint na iyon ay nagpapahintulot sa tulay na gumalaw ng 60 sentimetro. Ang mga tulay ay humihinga ng may temperatura. Sa klima ng Gujo, ang bakal ng tulay ay lumalawak at lumiliit ng kalahating metro bawat taon. Ang tulay na ito ay may 6 na raang naka-embed na sensor. Iniuulat nito ang sarili nitong data ng kalusugan ng real-time lagi. Ang bawat pagbasa ng sensor ay napupunta sa control room na ito. Minomonitor ng mga inhinyero ang tulay na ito na parang tibok ng puso ng isang pasyente. Paano sinusubukan ang isang tulay na ganito kalaki katulad nito? 80 truck na may kargang pinakamataas na bigat ang sabay-sabay na sumakay sa tulay. Ang deck ay lumihis ng 45 milimetro, eksakto
kung ano ang hinulaan ng computer. Perpekto ang modelo. Pagkatapos ay pinatakbo nila ang mga track sa iba't ibang bilis upang subukan ang dynamic na tugon ng panginginig ng buong deck. Ang datos ng hangin ay eksaktong tumutugma sa mga hula. Ang mga taon ng pananaliksik at pagsubok ay napatunayan lahat sa isang araw. Nang una nilang binuksan ang mga ilaw, ang mga nayon sa lambak sa ibaba ay huminto at nakatitig. Nakatayo sa isang maliwanag na tulay na lumulutang sa dilim. Ang huling ulat ng inspeksyon ay 4,000 pahina ang haba. Ang bawat kalkulasyon ay sinuri at napatunayan ng 2 beses. Pagkatapos ng 5 taon ng pagtatayo, ang Bapang Bridge ay opisyal na idineklarang handa ng buksan. 3,500 manggagawa ang nagtayo ng tulay na ito at bawat isa ay nakapaglakad dito bago buksan. Ang sertipikasyon ay dumating mula sa Beijing. Kumpleto na ang pagtatayo, napatunayan ang kaligtasan na aprobahan ng tulay. Disyembre 29, 2016, ang araw na nagpabago sa lalawigan ng Guizhou magpakailanman ay dumating na sa wakas. Ang laso ay pinutol ng eksaktong 10:00 ng umaga at opisyal na binuksan ang pinakamataas na tulay sa mundo. Ang unang opisyal na konvoy ay inabot ng 4 na minuto para makatawid. Ang lumang ruta ay inabot ng 5 oras para matapos. Umiyak ang mga matatandang taga-nayon. Buong buhay na nilang nilakad ang mga landas sa bundok at ngayon ay umiiral na ito. Sa unang araw pa lamang, mahigit 3,000 sasakyan ang tumawid sa pinakamataas na tulay sa mundo na gumagana. Sa loob ng 24 na oras, ang mga larawan ng tulay na ito ay nakita ng mahigit 500 milyong tao sa buong mundo online. Ang tulay na ito ay nagpababa ng 77% sa oras ng paghahatid ng isang may-ari ng negosyo. Hindi iyon pag-unlad, iyon ay pagbabago. Kinumpirma ito ng Guinness World Records ng opisyal. Ang pinakamataas na tulay sa mundo ay 565 metro sa ibabaw ng ilog. Kung may bago kang natutunan, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at pindutin ang notification bell. Hanggang sa susunod na pagtuklas.